Dear Barangay Inspiring Stories, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mike, dietitian sa isang pribadong ospital dito sa South. Closing palagi ang aking duty, kung kaya't bago ako mag-out ay sinisigurado ko muna na ang lahat ng pasyente ay nabigyan ng kaukulang pagkain na naaayon sa kanilang prescribed diet. O Jasper, make sure na ang lahat ng returned food ay tinapon na. Talian nyo na lang tapos ilagay nyo sa backdoor. Bahala na ang mga housekeeping na maglagay niyan sa waste section. Utos ko sa aming dishwasher. Yes sir Mike, okay na po. Tugon ni Jasper. O paano? Mauna na ako sa inyo ha. Straight duty ako bukas. Wala si Ma'am Lani kaya ako pa rin ang makakasama nyo bukas sa maghapon. Sabi ko sa mga staff. See you guys. Ingat sa pag-uwi ha, at ako nga ay nauna na sa kanila. Dahil nga opening closing ako, madaling araw pa lang ay nasa biyahe na ako. Nang makarating ako sa aming employees entrance, ay naririnig ko na ang boses ni Mang Joel, isa sa mga maintenance na kausap ang isang guard. Chief, nakakainis na talaga yung aso na yan. Pabalik-balik dito, ang tapang-tapang pa, kaya lagi kong dala itong pamalo na ito eh. Kasi talagang nanunugod. Nung isang araw nga, ay muntikan na niyang makagat sa Sir Aris, yung head nurse sa may ER. Kwento ni Mang Joel sa gwardiya. Ang aga-aga kismis na naman ang inaatupag ng mga to, sabi ko sa aking sarili. Pailing-iling na kinuha ko na lamang ang susi sa gwardiya at ako'y tuloy-tuloy na pumasok sa aming department. Dahil nga 4 AM ang duty ko at 5 AM naman ang mga staffs, minabuti ko na lang nabuksan ang main gas na nasa backdoor ng kitchen. Laking gulat ko na lamang sapagkat naroon pala ang asong pinagkukwentuhan ni Mang Joel at ng guard. Kinakahulan ako nito habang nakalabas pa ang ngipin na parang galit na galit. Kinalma ko na lamang ang aking sarili at hindi tumakbo dahil baka ako'y habulin at bigla na lamang sakbalin. Unti-unti ko siyang pinakalma. Kinausap na parang nagkakaintindihan kami at nang makuha ko na ang kanyang loob, ay agad na nawala ang kanina'y parang mananakmal na sa galit. Good boy Brownie, hinaplos ko ang kanyang ulo. Dahil mabait ka, bibigyan kita ng pagkain ha, diyan ka lang. Pumasok ako sa loob ng kitchen at naghanap ng pwede kong maibigay sa aso. Ngunit sa kasamaang palad ay walang pagkain roon. Sapagkat naalala ko'y ipinatapon ko nga pala ito kagabi. Binuksan ko ang aking bag. Buti na lang ay may natira pa akong monay na nabili ko kahapon. Agad ko itong kinuha at dali-dali kong binalikan ang aso. Ay talagang hinintay mo ko ha, sabi ko sa aso na nooy nakaupo at matyagang naghihintay. Ang kanina'y nagngangalit na mga ngipin ay tila nakangiti na sa akin. Agad kong ibinigay sa kanya ang hawak kong monay. Sinunggaban niya naman ito kaagad at mababa ka sa kanya ang labis na pagkagutom. Mabaho si Brownie at talaga namang nangangayayat. Mahalatang matagal na ito sa lansangan. Isang aspin si Brownie na mukhang walang nagmamay-ari. Pagkatapos ko siyang pakainin, ay bumalik na ako sa aming kitchen. Dumaan ang buong maghapon na hindi ko namamalayan na malapit na pala kaming mag-out. Kahit hindi ako tumingin sa aking relos, ay alam ko dahil nakita ko na ang isa naming server na bumalik na sa pangongolekta ng mga food trays. Agad kong naalala si Brownie nung makita ko ang mga sobrang pagkain. Kung kaya't agad kong tinawag ang aming server na noon ay isa-isa ng tinatapon ng mga sobrang pagkain. Chris, pwede mo ba akong ipagtira ng hindi pa nagagalaw na pagkain ng pasyente? Tanong ko sa aming server. Sir, bakit po? Balik na tanong naman sa akin ni Chris. Kasi, ibibigay ko lang sana kay Brownie. Kumunot naman ang kanyang noo sa aking sinabi na tila ba gustong itanong kung sino yung Brownie tinutukoy ko. Si Brownie, yung asong gala sa may backdoor natin. Brownie ang ipinangalan ko sa kanya
Paliwanag ko sa aming server. Yung aso na yun, sir? Ang tapang-tapang po nun eh. Buti hindi ka kinagat. Sabi nito sa akin. Hindi naman. Nung una, tinatahulan niya ako. Tapos siguro nung maramdaman niya na hindi ko siya sasaktan, kumalma bigla. Binigyan ko ng tinapay dahil gutom na. Kaya sinabi ko sa kanya na kapag may tira tayong pagkain, ay bibigyan ko siya. Total itatapon rin naman natin. Nakalimutan ko lang kaninang tanghali na bigyan kasi sobrang busy ko. Saka marami pang tao sa likod. Baka may makakita at sitahin pa ako. Hayaan mo, sir. Palagi ko na lang titiran si Brownie ng pagkain. Huwag niya lang akong kagatin. Natatawang sambit ni Chris. Salamat, Chris. Patago lang kasi bawal talaga yan. Naaawa lang talaga ako sa aso eh. Ewan ko ba? Hindi naman ako dog lover. Pero nung makita ko siya, naantig ang puso ko. Dala-dala namin ni Chris ang tirang pagkain na nakalagay sa basyo ng ice cream na magsisilbing kainan ni Brownie. Medyo madilim na noon kung kaya't hindi ko siya kaagad naaninag. Yun pala ay naroon lang siya sa gilid ng aming backdoor. Andyan ka pala, sabi ko sa aso. Alam mo na siguro na bibigyan kita ng pagkain o kaya ka nandyan. Kumakawag-kawag ang buntot ni Brownie sa akin na para bang nagpapasalamat. O sige na, kain ka na. Sa linggo ay wala ang mga boss dito. Kaya papaliguan kita nang medyo bumango ka naman. Natatawang sabi ko na para bang tao ang aking kinakausap. Ayos ka rin, Sir Mike, no? Hindi ka pa pala dog lover niyan sa lagay na yan? Sabi sa akin ni Chris. Hindi, naawa kasi ako sa kanya. May buhay rin yan. Siguro kaya siya nagagalit kila Mang Joel dahil akala niya ay sasaktan siya ng mga ito. Nako sir, paano hindi magagalit yung aso? Binabato nila. Tapos sinasabuyan pa ng tubig. Kaya siguro natatandaan ng aso yung mga taong nananalbahe sa kanya. Kwento ni Chris sa akin. Kaya pala ang lansa ni Brownie. Ano kaya yung sinaboy sa kanya? Tanong ko kay Chris. Mas hayo pa yung ugali nila sa aso eh. Hay nako, hindi na ako magtataka kung bakit galit sa kanila ang asong to. Araw ng linggo bago ako pumasok, ay dumaan ako sa isang tindahan kung saan ay makakabili ng mga pangangailangan ng mga alagang aso. Bumili ako ng sabon at shampoo ni Brownie. Papaliguan ko si Brownie. Total wala namang mga bisor, sabi ko sa aking sarili. Nang makabili na ako ng aking pakay, ay sumakay na ako ng sasakyan patungo sa ospital. Pagkarating ko, ay agad kong chinek ang mga diet ng mga naka-admit na pasyente. Pagkatapos ay pumunta ako sa washing area at tinanong ko si Chris kung may natabi ba siyang pagkain. Chris, meron ka ba dyan? Sabay kindat sa kanya na agad naman niyang naintindihan. Ay, opo Sir Mike, nilagay ko po sa ref. Baka po kasi makita ni ma'am. Paliwanag ni Chris. Okay sige, mamaya pag out niya, ibigay mo sa akin. Nakangiti ko namang sambit. Patagulang ang aking ginagawa dahil bawal talaga iyon. Nang makaalis na ang aming senior dietitian, ay agad ko nang isinagawa ang aking binabalak. Kinuha ko ang maliit na timba sa CR ng mga staff. Pinuno ko iyon ng tubig at dinala sa backdoor. Chris, kunin mo na yung tinago nating pagkain. Okay sir. Sir, eto na po ang pagkain ni Brownie. Salamat Chris. Magbantay ka muna dun sa pinto. Baka may pumasok na doktor eh. Papaliguan ko lang tong si Brownie. Utos ko sa kanya. Nagad naman niyang sinunod. Mga ilang sandali pang nakalipas, natapos ko ng paliguan si Brownie. Buti na lang at sanay pala ito sa tubig. Palibasa ay laging binabasa. Hindi na ako nahirapang paliguan siya. O yan sa wakas, mabango ka na. O eto na yung pagkain mo. Kainin mong lahat yan ha. Huwag kang magtitira at huwag kang magkakalat. Parang taong kinakausap ko si Brownie. Ganon palagi ang aming routine ni Brownie. Napamahal na siya sa akin. Kapag day off ko naman, sila Chris at ang ibang mga staff ang nagbibigay sa kanya ng pagkain. Hanggang sa isang araw,
ay kinailangan kong mag 3 days leave dahil sa aking importanteng aasikasuhin. Naiwan muna si Brownie sa pangangalaga ng aking mga staff. Tiwala naman akong papakainin rin nila ito sapagkat medyo napalapit na sila sa aso. Subalit pagbalik ko pagkalipas ng 3 araw, ay nabalitaan ko na lamang kay Chris na pinapahanting raw ng isang doktor si Brownie at pinapabaril sapagkat muntikan na raw itong makagat ng aso. Sa aking narinig ay nakaramdam ako ng takot sa buhay ng alaga kong aso. Agad akong nagpunta sa likuran at hindi ko na iniisip na naka-duty ako ng araw na iyon. Hinanap ko si Brownie. Brownie? Brownie! Tawag ko sa aking alagang aso. Diyos ko, baka nahuli na yung aso. Ang lakas ng kabog ng aking dibdib ng mga oras na iyon at kung ano-ano na ang pumapasok sa aking isipan na baka may nangyari ng masama kay Brownie. Maya-maya pa ay may narinig akong mahinang ungol sa damuhan. Kahit papaano'y nabuhayan ako ng loob sapagkat alam kong ito'y si Brownie. Halos maluwa na lamang ako nang siya ay aking makita. Sugatan at hinanghina si Brownie ng mga oras na yon. Agad namin siyang binuhat ni Chris at inilagay sa maayos na banig. Pinatawag ko ang aking kaibigang nurse sa aking staff. Nang sa gayon ay makahingi ng tulong kahit pang first aid lang. Hindi naman ito nagdalawang isip na ako ay tulungan kahit pa ito ay naka-duty ng mga oras na yon. Buti na lamang ay may alam ang aking kaibigan sa paglalapat ng first aid sa mga hayop kung kaya't naging malaking tulong ito para kay Brownie. Buti na lang pare puro daplis at galos lang ang natamo ng asong ito. Kung hindi ay talagang hindi nasasapat ang ating first aid. Ano ba talagang nangyari dito pre? At kaninong aso to? Tanong ng aking kaibigang nurse. Inaalagaan ko tong asong to pre sa likod ng ating ospital. Nakita ko siya sa damuhan na hinanghina at sugatan, kaya agad kitang pinatawag. Kasi alam ko na may alam ka sa paglalapat ng mga first aid sa hayop. Maraming salamat talaga pre ha. Nako, yan ata yung pinagkukwentuhan ng mga staff nurse sa ER na pinabaril daw ni Doc Al. Muntik na kasi siyang makagat niyan. Paano ba naman kasi pinalo niya sa ulo. Talagang magagalit yung aso. Buti nga hindi siya sinakmal eh. Pantalon lang ang nakagat sa kanya. Sinaway daw kasi ni Doc yan kasi nag-aabang sa backdoor nyo. Kwento ng aking kaibigan. Hindi ko maiwasang sisihin ang aking sarili dahil ilang araw akong nawala at marahil nag-aabang sa akin ang aking alagang aso. Sakto pa at nakita siya ni Doc Al na may allergy sa mga aso simula nang makagat ang anak nito. Nang matapos ang duty ko, ay nagpatulong ako kay Chris na dali namin siya sa pinakamalapit na pagamutan. Doon ay pinakonfine ko ang aking alagang aso. Nako, medyo malalim ang sugat ng aso mo. Ano bang nangyari? Nabaril siya Dok eh. Buti at sa kamay lang siya natamaan. Pero hinang-hina ang aso mo. Mukhang kailangan itong mag-stay ng ilang araw. Paliwanag ng doktor sa akin. Sige po Dok. Gawin niyo na lamang po ang dapat. Maraming salamat po. Iniwan na ako ni Chris nang malaman nitong okay na kami doon. Chris, thank you ah. Pasasalamat ko sa kanya. Wala yun sir. Napamahal na rin sa amin si Brownie. Kung hindi nga lang ako mawawalan ng trabaho, aakuin ko na ako ang may-ari sa kanya para hindi na sana gawin ni Doc Al yun. Kaso sir, ako ang malalagay sa alanganin eh. Pasensya ka na sir ah. Wala akong nagawa, paliwanag ni Chris. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Walang may gusto sa nangyari. Hindi din natin pwedeng sisihin si Doc Al dahil may history na siya sa aso. Pero sir, sigurado akong hindi na pwedeng bumalik si Brownie sa likod ng ospital. Baka makita ulit siya ni Doc Al at tuluyan na siya, sabi sa akin ni Chris. Nang maghiwalay na kami, ay naisip kong tama siya. Hindi na pwede si Brownie doon. Dahil baka sa susunod ay tuluyan na nga siyang mawala. Kung kaya't nang makalabas si Brownie ay umarkila ako ng sasakyan at iniuwi ko na lamang ito sa aming bahay.
Doon ay kampante ako sapagkat alam kong ligtas siya sa aming piling. Hindi na siya magugutom at hindi na rin magtatago. Nang makabawi ako sa aking ginasto sa pagpapagamot sa kanya, ay agad ko na rin inasikaso ang kanyang mga bakuna. Unti-unting nanumbalik ang lakas ni Brownie. Nanumbalik na rin ang sigla nito. Kung minsan, ay may phobia pa rin siya sa hindi kilalang tao. Ngunit hindi na tulad ng dati, nakala mo ay papatay. Marami akong natutunan nang dumating sa buhay ko si Brownie. Hindi lang akong natutong mag-alaga ng hayop, subalit natuto rin akong magpahalaga sa buhay, mapatao man ito o hayop. Hindi natin sila dapat na pagmalupitan, dahil maging sila ay nangangailangan rin ng aruga at pagmamahal. Hindi lang basta alagang aso si Brownie, itinuturing ko siyang pamilya, isang miyembro ng pamilya. Dear Barangay Inspiring